pagsubok ko ngayon mga pinagdadaanan sa buhay. Pagtitingnan siguro natin, parang nakakabag tayo. Pero dapat hindi tayo makaagad ng habag. Dapat nga kainitan natin sila eh. Bakit? Siguro siya nahihirapan kung bakit dapat mo siyang kainitan. Kasi ano sabi ng Panginoon? Samahan niyo po akong basahin yung sa aklat ng John. Hindi lang po. Wala lang cellphone mo. Hindi. Partida. John 9. Nanginginig ako eh. Tingnan mo dito pantay ka. John 9. Ano? Ito po. Ito po yung napakagandang mensahe ng Panginoon. Di ba po napapagaling ang Panginoon ng mga may sakit noon? At siguro hanggang ngayon, nararamdaman pa rin natin yung pagpapagaling ng Panginoon. Depende po yun sa paniniwala at pananampalataya po natin. Ang sabi dito, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaki ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Puro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ng lalaki nito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. O, diba? So, kung iyan po natin ngayon, madalas ko po kasi tinatanong yan sa sarili ko. Sabi ko, Lord, bakit naman po paghihirap naman itong nararanasan ko? Wala bang kami hawahan man lang kahit hindi? Sabi ko sa Panginoon. So parang isisi ko ang Panginoon at ganito nangyayari sa buhay ko. Pero nung nabasa ko yung verse na yun, sobrang nagkaroon ako ng kasiglahan. Ipiniliwanag sa akin ng Panginoon na salve. Kung saan ka mahina, doon ka dapat lalakas. Kung saan ka nag-iisa, doon ka dapat manalig sa akin kasi doon ko ipinapakita sa iyo yung mga bagay na paghilabilalas na mga bagay na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo. Pasalamat ka. Kasi nakakaranas ka ng mga trials o pagsubok na ganyan. Ito po, ito nga po yung tanong ko. Bakit ba kahit ang mga sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos ay nakakadanas pa rin ng pagkukusa? Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung iba't ibang sagot na natuklasan ko patungkol dito. Siguro naman po sa ating mga matatandang Kristiyano, hindi ko rin po alam sa mga bata, kilala nila si Buddha. Alam niyo pa sabi ni Buddha dito? Ang pagdurusa at pamumuhay dito sa lupa ay isa. Ibig sabihin, patay-patay daw. Upang maiwasan ang pagdurusa, kailangan mawala ang anumang pagnanais. Huwag ka na lang daw mangarap para di mahirapan. Kailangan mawala ang anumang pagnanais, kailangan mawala maging ang sariling personalidad. Hindi pinagsabi ni Buddha. Sumabat naman itong hinto. Ang sabi niya itong hinto. Ang pagdurusa ay bunga ng kasalanan ng unang buhay. Kung namala daw natin yung pagdurusa sa unang minuno natin, kaya daw tayo pagdurusa. Kaya hindi dapat pigilan ang isang may sakit sapagkat ito'y hadlang sa tinatawag na karma. Grabe naman itong hinto na to. Pag nagkasakit daw tayo, karma daw sa atin yun. Sabi ng hinto. Sumabat naman po si Hudyo. Ano naman kaya sinabi ni Hudyo doon? Ang pagdurusa ay bunga ng kasalanan. Ang may sakit ay may sakit dahil sa kanyang nagawang kasalanan ng kanyang mga magulang. Alos pare-pareho, walang makuhang magandang matinong sagot. Ito na ngayon ang sabi ng Panginoon. Si Jesus ay nagsalita at talagang mamamangha kapag ang Panginoon talaga ang pinakausap natin. Ito na ako pag may mga suliranin sa buhay, hindi talaga ako nakikipag-usap sa mga, ibig sabihin sa mga, alam ko, pwede naman sila magbigay ng payo, pero talaga ang pinaka-powerful sa akin talagang
ang Panginoong Jesus talaga ang lagi kong kinakausap. Kasi alam ko na siya lang talaga magbibigay sa akin ng guide. Siya lang talaga yung sasabihin sa'yo ng Panginoon yung mali mo. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, sabi, huwag yan, dito ka. Kahit masaktan ka, kahit mahirap ka lang, dito ka. Yun talaga ang Panginoon. Hindi kagaya ng mga iba, di ba? Nakakampi sila sa'yo kasi yun ang gusto mo. Yun ang gusto nila marating. Ay, yun ang kasi ang nais mo. Hindi nila sasabihin sa'yo na hindi to, hindi. Ngayon ang sabi ng Panginoon, si Jesus ay nagpahayag ng lubhang kakaibang kaisipan tungkol dito. Nagugulat at magugulat tayo sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya sa verse 3, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mamamulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa mga kapatid, ang pagdurusa, ang pagkakasakit, ang kabiduan ay isang oportunidad upang maranasan natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Wala po, diba? Ang ganda. Sabi ko, Lord, bigyan mo ba ako ng maraming pagsukurong kasi gusto mo para kung agila na, di ba yung agila? Pag nandun kasi kami sa bundok, nakakita kami ng mga agila.